ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong iaalok sa inyo. Dito po ito ulit sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Mula po doon sa bypass road ng Tagkawayan hanggang dito po sa aking tayong to, dito po sa property ay nasa 1 kilometer po ang layo niya. Then kita nyo naman po kanina yung video ko sa kalsada. Rough and cemented road po yung barangay road na papunta po dito sa area. Ano po? Pero yung dito po mismo sa tapat ng property ay meron po siyang frontage na cemented road. Hanggang doon po sa may bahay. Ano po? Then ito pong property na to ay eksakto po siyang 2 hectares. Then na-relocate na po siya. May mga muho na po siya, bagong-bago pa lang po ang pagkaka-relocate sa kanya. Then, buhay po ang nasa titulo nito. Ano po? Ang property po ay left and right ng barangay road. Ano po? Pero dito po sa kabilang side na to, medyo po maliit yung hagip niya dito sa side na are. Ano po? Ayan po, yung bakod pong yan, kasama po yan sa property. Dito po yan sa yung loob na yan ay kasama pa rin po yan. Ayan, rambutanan po itong bandang ito. Then mga nyugan. Pangilan-ngilan lang po ang nyug dito sa kabilang side na to. Ano po? Ayan. Then ayan, may langka dito sa side na to. Then makikita po ninyo, ayan may bakod siya. Then may bahay. Yung pong bahay na yon ay hindi na po siya kasali. Ito lang pong napapalooban ng bakod na yan. Ayan, napaka-productive po ng property. Napakarami po niyang rambutan. Ano po? Hanggang dun po yan sa side na yan. Yan. Nasa 100 meters po yung frontage niya dito mismo sa barangay road. Then about naman po sa electricity, ayan wala po tayong problema sa electricity. Ayan kita rin po ninyo yung kalsada ay sementado po dito sa harap ng property. Then ito pong side na are, dito naman po ang kalakihan. Ano po, nandyan po lahat ang mga nyog. Ayan, mga mahogany po, pasok po mismo talaga yan sa loob ng bakod. Then ito, ayan, pasok pa rin po siya. Then makikita naman po natin na talagang binakuda na po ng seller ito. Pinagkagastusan na po talaga nila siya. Ano po? Then yung mga mahogany po ay pwede na siyang putulin. Kasi malalaki na po siya tulad po nitong isang are na halos isang yakap na po ng tao. Ayan, tuwid po yung kanyang puno. Ayan po siya. Then, papasukin po natin siya dun sa loob. Ano po? Okay. Ikakat ko po muna dito kasi andito po ako sa labas or dito po mismo sa barangay road. Okay po, dito po sa side na are, ayan, kasama pa rin po ito dun sa property. Halos po ay rambutanan pa rin po ito. Ayan. Then, ayan. Medyo po makitid lang dito sa side na are. Ano po? Pero kitang-kita naman po ninyo napaka-productive po nung property. Pag namunga po yung mga rambutan na yan, ako po pihado pong tinulada po ang makukuha nyo dyan. Ayan. Tsaka po ang kagandahan po nitong area na to is malinis talaga siya. Ano po? Then buhay po talaga ang nasa titulo nito. Ayan po siya, oh. Napakaganda po nung area. Then, dito po naputol ang barangay road. Ayan. Ito naman po ay rough road naman po siya. Pero ito po ongoing po ito. Sisimentohin po ito. Ayan pong natututukan na ng aking camera. Ayan po ay barangay road naman. Napapunta po siya sa town proper ng Tagkawayan. Ayan. Ito po yung end dito sa kabilang side na to, dito sa makitid na to. Yan po yung end nung kanyang property. Makikita po natin mga batino at saka mahogany pa rin ang nandito sa side na to. Then, eto na po ang pinakang maganda. Eto pong loob na are. May bahay po talaga sila dito. Ano po? Dito po sa loob ng property. Ayan, develop na po talaga yung area sa totoo lang po. Then, meron po silang mga kulungan ng manok dito sa loob. Ayan. Maglalagay na lang po kayo sa makakabili po nito. Maglalagay na lang po kayo dito ng alagang manok. Ano po?
Then ayan, napakarami po niyang kalamansi dito sa side na are. Ito po yung bahay. Ayan. Half body po siya. Then, sabi po ni seller, meron po ditong bukal. Kasi pag tumusok po ng tubig, kumbaga po pag naghukay sila, kasi hukay po sila dito, andito, unlimited po yung kanilang tubig dito sa likod. Nagpahukay po talaga sila. Ano po? Ayan po yung hose ng tubig. Paakyat po dito. Ano po? Paakyat po dito sa loob ng bahay. Sabi po ni tatay is unlimited po yung kanyang tubig dito. Dito po naman sa side na ari ay medyo po siya pa dahilig. Ayan, yan. Padahilig po yung side na yan. Then eto, medyo dahilig din po ng konti dito sa side na ari. Then ayan, may avocado dyan sa side na yan. Okay. Ayan po, makikita po ninyo ang mga nyog. Ayan, napakarami pong mamunga ang nyog dito. Ayan, ito pa po yung hose ng tubig. Nanggaling po yan sa kanilang pinahukay. Then, diretso po yan dun sa mga alaga nila. Ayan, dahilig pa rin po dito sa side na are. Pero yung pong pagkadahilig niya ay hindi po ganon kataas. Ano po? Katamtaman lang po yung pagiging dahilig niya. Then ayan, sa side na yan, ayan, yung pong mga bagong yan na tanim, kasama pa rin po yan sa property. Ayan, papunta po yan doon. Then ayan, ito naman pong property na are ay may sukat na. Kasi papasukat pa lang po talaga nila nung area. Okay, ayan pa rin po siya. Ayan, medyo dahilig pa rin po siya ng konti. Ano po? Madalas ko pong binabanggit sa vlog ko na ang isang property na dahilig ay maganda. Kasi pag nagtanim ka dito ng kung anong gusto nyong itanim, gulay man or what, yung pong pananim mo ay hindi mabubulok yung pinakang puno. Kasi nga po pag pumatak ang ulan or nagkatubig, pababa po siyang ganun dyan sa babang yan. Kumbaga po ay hindi maiistakan ng tubig. Ano po? Kaya yan po ang kagandahan ng ang property po ay dahilig. Okay. Iputo ko sa tayo sa kabilang side. Ayan. Napaka-productive po nung area. Ngayon po siya. Ito naman po ay hindi pa po siya masyadong, kumbaga po hindi pa po namumunga itong ibang are. Pero karamihan po sa kanyang nyog ay namumunga na. Ano po? Ayan po yung barangay road. Then ito po yung kanilang manukan, oh. Ayan. Ang kagandahan po kasi nito ay napakalapit po nito sa bypass road ng Tagkawayan, Quezon at saka sa town proper po ng Tagkawayan. Ayan po yung barangay road, ayan po yung cemented road. Nababakuran po ang property talaga. Ayan, ginastusan na po talaga ito ng seller. Ayan po siya, oh. Hindi po nakakatakot na ikutin. Kasi malinis po yung area. Ano po, kaya kahit tayo po dito ay tumagal ng pagbablog, ay ayos lang po. Kahit po maikot natin siya. Kasi malinis po, hindi po nakakatakot. Ayan. TCT title po yung property. Ano po, ang dokumento po niya. Ayan po siya, oh. Okay. Pasada pa po tayo doon sa kabila. Ayan, ito naman po nilalakaran ko na to ay flat. Ang lupa po ay balanse. May flat, may kaunting slope. Ayan, ganyan po ang kalagayan ng lupa. Napakatagal nyo pa pong mapapakinabangan ng mga nyog kasi bago-bago pa lang po silang mga namumunga. Ayan, oh, napakarami pong rahog ng nyog niya, oh. Oh. Ayan, napakababa pa po niya, oh. Then ayan, napakarami po ditong daranghita sa side na are. Ayan. Kung doon po sa kabilang side ay napakaraming rambutan. Dito naman po sa kabilang side, dito po sa pinakang malaking area ay mga
ano to, daranghita or dalandan. Yun naman po ang nandito. Ayan, ito po ay medyo po patalabis ng konti. Yan po ay yun dun sa may gilid po ng Barangay Road. Ayun po kanina yung kinikwento ko sa inyo na puno ng mahogany na isang yakap na po ng tao. Ayan po siya. Then ito, may kakao. Then, guyabano and langka. Yan po ang nakita ko pong fruit bearings dito sa loob ng property. Napakaswerte po ng makakabili na re. Ang ganda po ng area. Talaga pong productive siya, oh. Oh, ayan. Mga dalandan niya po dito sa loob. Oh, ayan po siya, oh. Ang swerte po ng makakakuha nito. Titira na lang po kayo. Meron na po kayong bahay na pwedeng matirhan dito sa loob ng area. Then, ang area po ay malinis na. Wala na po kayong gagalawin dito. Kundi, kung gusto niyo pa po magpatanim, kung ano po pwede po niyo pang ipatanim, yung balak po ninyong ilagay, ay pwede pa po. Kasi, dun po sa may bahay ay medyo, yun nga po, hindi pa po masyadong puno yung nyug doon. Pero tama-tama lang po yun, katamtaman lang po yun na dami ng nyug doon sa may bahay. Kasi pag ang manyug naman po ay dikit-dikit, hindi naman po siya lumalaki ng maganda at hindi po siya namumunga ng maganda. Ano po? Ayan, ito pa po. Kaunti pa po tayong pasada para po makita ninyo. Ano po? Napakaganda po nung area. Ako na po nagsasabi sa inyo. Titulado na. Along Barangay Road pa. 1 kilometer lang ang layo sa Bypass Road. Then malapit din po ito sa bayan po, sa town proper po mismo ng Tagkawayan, Quezon. Kasi lusutan po ito eh. Hindi ko lang po eksakto na masasabi sa inyo kung ilang kilometers po mula dito hanggang town proper. Ano po? Pero yung dun sa Bypass Road, kasi dun ako dumaan kanina, nasa 1 kilometer lang po ang layo niya. Ayan, ang ganda po talaga niya, oh. Yung pong mga dalandan niya ay talagang kasagsagan pa po itong mamumunga. Ganyan naman po talaga pag naalagaan ang isang dalandanan. Bibigyan ka rin po niya ng magandang produkto or magandang pamumunga nila. Ano po? Ayan, yung dun po sa side ng kabila na rambutana naman po, yun, kung yun po ay mamumunga, tonelada din po ang makukuha ninyo doon kasi napakarami rin po niyang rambutan. Ayan ma'am sir, avail nyo na po yung property na to. Eksakto po itong 2 hektarya, then may bahay na, then punong-puno po ng pananim, punong-puno po ng produkto itong area na to. May bahay na po kayo na pwede nyong tirahan. Pwede naman pong i-renovate nyo na lang or palakihin nyo na lang kung po kayo ay naliliitan. Then meron na po kayong paglalagyan ng mga manok kasi meron na po silang kulungan ng manok. Yung pong tubig is unlimited kasi nagpagawa po sila ng balon. Then di kuryente, isinasaksak po sa kuryente kaya po ang tubig ay unlimited. Ano po? Ayan po. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 2 hectares along Barangay Road. Mula po sa Bypass Road ng Tagkawayan hanggang dito po sa property ay nasa 1 kilometers po ang layo niya. Then mula naman po dito hanggang town proper. Medyo hindi ko po tansyado kung ilang kilometro po ano po. Pero malapit po ito sa town proper po ng Tagkawayan, Quezon. Then, ayan po, may bahay na. Napakarami po niyang fruit bearings dito sa loob ng property. Malinis na po ang property. Meron na po kayong pagkukulungan ng mga manok. May sukat na po siya. Kasusukat lang po nila seller. Kapapasukat pa lang po nila. Then, buhay po ang nasa titulo. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po yung about po sa price, ilalagay ko na lang po sa details ko. Mag-uusap po muna kami ni seller. Ano po?
kukondisyonin ko po muna sila kung ano po ang sasagutin nila doon sa price nila. Pero binanggit naman na po nila yung presyo nila, pero kailangan ko pong linawin kung ano po ang mga sasagutin po nila sa mangyayaring bilihan. Okay po, thank you for watching!